League of Nations. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, nanatili ang takot ng mundo. Paano maiiwasang maulit ang ganitong trahedya? Ang Treaty of Versailles ang unang hakbang para ibalik ang kaayusan. Mahalaga pero puno ng tensyon at hindi pantay lalo na sa Germany. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Versailles or very wrong? Tukuyin kung bahagi ng kasunduan, Versailles o hindi, very wrong. Sinisi ang Germany sa pagsiklab ng digmaan. Versailles. Ang Big Four ay Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire at Bulgaria. Very wrong. Ang Big Four ay US, Britain, France at Italy. Pinagbayad ang Germany ng reparations. Versailles. Pantay ang trato sa lahat, kabilang ang Germany. Very wrong. Binalaan ng Germany na bawal mag-armas, lalo na sa Air Force. Versailles. Sa gitna ng mahigpit na parusa ng Treaty of Versailles, may isang leader na nagtanong kung sapat ba ang mga ito para maiwasan ang susunod na digmaan. Siya si Woodrow Wilson, ang may akda ng 14 points na naniniwalang kailangan ng mas matatag na paraan para bantayan ang kapayapaan, at ito ay sa pamamagitan ng pagtatatag ng League of Nations. Layunin ng araling ito, nakilalanin ang petsa, layunin at pangunahing prinsipyo ng pagtatatag ng League of Nations. Ipakita ang responsibilidad, teamwork at flexibility sa mga gawaing panggrupo sa kabila ng kakulangan sa miyembro. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkilos at kooperasyon kahit may hindi sumali o kulang ang miyembro. Maaring ilarawan ang League of Nations na parang isang class group chat ng mga bansa. May GC rules ang covenant, bawal ang secret chats o secret alliances, at kapag may nambuli, lahat dapat sumuporta o collective security. Pero paano kung ang mismong gumawa ng GC biglang nag-left the group at walang admin na may tunay na kapangyarihan o walang sariling hukbo? Doon nagiging malinaw kung bakit mahalagang talakayin ang League of Nations at kung bakit maraming hamon ang kinaharap nito. Itinatag noong ika-10 ng Enero, 1920 bilang bahagi ng mga probisyon ng Treaty of Versailles ang League of Nations o LON. Ito ang kauna-unahang pandaigdigang organisasyon na binuo upang isulong ang kapayapaan, seguridad at pagtutulungan ng mga malalayang bansa. Naniniwala ang mga nagtatag nito na hindi sapat ang parusa sa Germany para matiyak ang kapayapaan. Kailangan ng mekanismong magpapatupad at magbabantay nito. Nabuo ang covenant o tipan nito matapos ang unang digmaang pandaigdig at binubuo ito ng 26 na artikulo na nagsilbing gabay sa pagiging kasapi, istruktura, tungkulin at mga prinsipyong dapat sundin ng mga miyembrong estado. Ang League of Nations ay formal na inagurahan noong ika-16 ng Enero, 1920 bilang isa sa mahalagang kinalabasan ng Paris Peace Conference. Ang unang assembly ay ginanap sa Geneva, Switzerland noong ika-15 ng Nobyembre, 1920 na dinaluhan ng 41 bansa. At sa kabuuan,
63 bansa ang naging kasapi nito. Layunin ng League of Nations na maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng mapayapang paglutas ng sigalot, kolektibong seguridad, diplomatikong arbitrasyon at disarmament. Ipinangako ng mga kasapi na igagalang ang soberanya ng bawat estado, iiwas sa lihim na kasunduan at lilimitahan ang labis na armas. Ang agresyon laban sa isang miyembro ay itinuturing na agresyon laban sa lahat. Isa sa mahalagang tungkulin ng League ang mandate system, kung saan ang mga dating kolonya ng Germany at Imperyong Ottoman ay inilagay sa tutelage ng mas makapangyarihang bansa hanggang handa silang pamahalaan ang sarili. Pinalawak din ng League ang pandaigdigang kooperasyon sa kalusugan, paggawa, refugees, at paglaban sa drug at human trafficking. Mga hakbang na naging pundasyon ng United Nations at World Health Organization. Ang istruktura ng Liga ng mga bansa ay binubuo ng ilang pangunahing sangay. Ang assembly ay kapulungan ng lahat ng kasaping bansa na nagdedebate at bumuboto sa mahahalagang issue. Ang council ay binubuo ng 4 na permanent members, France, Britain, Italy at Japan, at mga non-permanent members na tumatalakay sa krisis at nagpapatupad ng mga desisyon. Ang Secretariat ang namamahala sa administratibo at pang-araw-araw na gawain ng organisasyon. Ang Permanent Court of International Justice ay humahatol sa mga alitan ng mga estado at nagbibigay ng legal na payo. Ang Special Commissions, kabilang ang International Labour Organization o ILO, ay tumutok sa kalusugan, paggawa, refugees at iba pang isyung humanitarian. Bagamat wala itong sariling hukbo, nagkaroon ang League ng ilang tagumpay. Tulad ng pagpigil sa maliliit na digmaan, pagliligtas sa mga refugees, at pagsugpo sa child labor at iligal na droga. Kilalanin ang sangay ng League. Itugma ang tamang sangay sa bawat paglalarawan. Kapulungan ng lahat ng kasapi na bumuboto at nagdedebate sa mga issue. Assembly. Binubuo ng 4 na permanent members at mga non-permanent members na tumatalakay sa krisis at nagpapatupad ng desisyon. Council. Namamahala sa administratibo at pang-araw-araw na gawain. Secretariat. Humahatol sa mga alitan ng mga estado at nagbibigay ng legal na payo. Permanent Court. Tumutok sa kalusugan, paggawa, refugees at iba pang isyung humanitarian. Special Commissions. League of Nations Key Facts. Tukuyin ang tamang sagot. Dokumento o kasunduan na nagtatakda ng mga kondisyon bago maging miyembro ng League. Covenant. Bilang ng artikulo na bumubuo sa pangunahing gabay ng League sa pagiging kasapi, tungkulin at prinsipyong dapat sundin. 26. Sistemang naglagay sa mga dating kolonya ng Germany at Imperyong Ottoman sa pansamantalang patnubay ng mas makapangyarihang bansa. Mandate System. Lugar sa Switzerland kung saan ginanap ang unang assembly ng League noong 15 ng Nobyembre 1920. Geneva. Petsa ng formal na inaugurasyon ng League of Nations bilang pagtatapos ng Paris Peace Conference. 16 ng Enero 1920. Isa sa pinakamalaking kahinaan ng League of Nations ay ang hindi pagsali ng Estados Unidos. Bagamat si Woodrow Wilson ang nagpanukala nito, hindi nakasali ang bansa
dahil tutol ang Senado sa Article 10 ng Covenant na nagtatakda ng obligasyon sa miyembro na tulungan ang kasaping inatake. Ayon sa mga senador, hindi dapat magdesisyon ang League kung kailan kami papasok sa digmaan, na nagpapakita ng kanilang prinsipyo ng isolationism. Hangarin nilang umiwas ang Amerika sa mga pandaigdigang alitan. Sa mga editorial cartoons noon, ipinakita rin ang reaksyon ng publiko sa pagtanggi ng Amerika na sumali, na malinaw na naglalarawan ng political na tensyon. Did you know na si Woodrow Wilson ang pangalawang US President na nanalo ng Nobel Peace Prize noong 1919 dahil sa League of Nations? Kaso tinutulan siya ng Senado 2 beses kaya hindi sumali ang Amerika sa League. Noong 1919, nag-collapse siya sa Colorado campaign tour dahil sa sobrang pagod habang ipinapaliwanag ang League. Limitado ang League of Nations dahil wala itong sariling hukbo at umaasa lamang sa diplomatikong pamamaraan. Nang inatake ng Japan ang Manchuria, inatake ng Italy ang Ethiopia, at pinalawak ng Germany ang Rhineland, hindi nito naipagtanggol ang mga kasapi, kahit na ang ilang permanent member ng council minsan ay hindi kumilos o umalis sa sesyon. Kahit na parang left the group ang creator at wala ring admin, nagsilbi ang League bilang unang hakbang sa pandaigdigang kolektibong kapayapaan. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang kredibilidad, suporta ng malalaking bansa at tamang mekanismo upang maging epektibo ang isang global na organisasyon at nagbigay inspirasyon sa pagbuo ng United Nations. Tama o mali? The League Story. Basahin ang bawat pangungusap at tukuyin kung tama o mali. Isa sa kahinaan ng League ay hindi pagsali ng US. Tama. Sumali ang US matapos aprubahan ang Article 10. Mali. Si Wilson ang pangalawang US President na nanalo ng Nobel Peace Prize. Tama. Limitado ang League dahil may sariling hukbo. Mali. Nagawa ng League na ipagtanggol ang lahat ng kasapi. Mali. Moving forward, when one member does not join. Humina ang League of Nations dahil hindi sumali ang isang makapangyarihang bansa, kahit ito ang nagpanukala ng organisasyon. Sa totoong buhay, may mga grupong kailangang magpatuloy kahit may kulang na mahalagang miyembro. Pumili ng isa sa mga gawain at sagutin ito ng malinaw. Para sa mga writer, language skill. Isulat sa 3 hanggang 4 na pangungusap. Ano ang dapat gawin ng grupo kapag hindi sumali ang pinakamakapangyarihang miyembro? Ipaliwanag kung bakit. Para sa mga thinker o critical thinking o logic, kumpletuhin ang pahayag. Ang grupo ay babagsak kung, ngunit magpapatuloy kung, ipaliwanag sa 2 pangungusap. Para sa mga planner o organization or problem solving, sagutin. Ilista ang 2 konkretong hakbang na gagawin ng grupo upang magpatuloy kahit may hindi sumali.
Para sa mga connector o values or real life, sagutin sa tatlong pangungusap. Sa totoong buhay, sa klase, pamilya o komunidad, kailangan bang sisihin ang hindi sumali para magtagumpay ang grupo? Bakit? Rubrik sa pagmamarka. Responsibility beyond the absentee. Basahin ang tanong at sagutin sa 3 hanggang 4 na pangungusap. Ipaliwanag ang iyong opinyon at magbigay ng halimbawa kung paano mo maipapakita ang responsibility, teamwork at flexibility kahit may miyembrong hindi sumali. Kung may miyembrong magaling na hindi sumali sa grupo, dapat ba siyang sisihin sa pagkabigo? Paano mo ipapakita ang responsibility, teamwork at flexibility sa kabila ng ganitong sitwasyon? League of Nations Lessons in Global Cooperation. Puna ng mga patlang ng tamang sagot. Ang League of Nations itinatag noong ika-10 ng Enero 1920 ay unang pagtatangka ng mga bansa na magtatag ng pandaigdigang kapayapaan at kolektibong seguridad. Isa sa pinakamalaking hamon nito ay ang hindi pagsali ng Estados Unidos, kahit na si Woodrow Wilson ang nagpanukala ng League. Dahil wala itong sariling hukbo, limitado ang kakayahan ng League, ngunit ang mga aral nito ang naging pundasyon sa pagbuo ng United Nations na patuloy na nagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan. League of Nations Unraveling the First Global Peace Experiment. Piliin ang letra ng tamang sagot. Kung susuriin ang covenant ng League of Nations, ano ang pangunahing prinsipyo nito para maiwasan ang lihim na kasunduan at labis na armas? Paggalang sa soberanya at disarmament ng mga miyembro. Alin ang pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi naging ganap na epektibo ang League sa pagtanggol sa mga miyembro? Walang sariling hukbo at umaasa sa diplomatikong aksyon. Kung susuriin ang mandate system, ano ang pangunahing layunin nito sa konteksto ng League? Turuan at sanayin ang dating kolonya para maging handa sa sariling pamamahala. Paano makatutulong ang pag-aaral ng League of Nations sa kasalukuyang pandaigdigang relasyon? Ipinapakita kung paano harapin ang agresibong bansa sa diplomatikong paraan. Batay sa karanasan ng League, ano ang pinaka-epektibong paraan para maiwasan ang kawalan ng aksyon ng mga permanent members sa Council? Lahat ng miyembro ay obligadong lumahok sa bawat sesyon. Ang League of Nations ay paalala na ang kapayapaan ay pinagyayaman sa bawat desisyon. Hindi sapat na manood lang, dapat tayong maging bahagi ng solusyon.